Na po tayo ngayon sa tanungan portion. At ang unang nag-raise hand ngayong gabi ay si Ruel Sabanal. Ruel Sabanal, good evening. Once again, good evening mga kapuntos. Sa sumusubaybay sa punto por punto. Magandang gabi sa lahat. Tatlong tanong ng bro. Ano bang ibig sabihin ng Gnostic Gospel, bro? Synoptic? Gnostic Gospel. Gnostic? Oh, Gnostic. Ah. Ay, Gnostic. Gnostic, Gnostic Gospel. Yes, bro. Yes, bro. Wala. Siguro, mga sinasabi lang Gnostic Gospel, yun ang mga gospel na, halimbawa, the Gospel of Barnabas. Sample lang yun, the Gospel of Barnabas. Kung saan nakalagay doon, si Judas Iscariote ang pinako sa krus. Kawawa naman si Judas. Bro, kasali yan eh. Si Judas Iscariote doon pinako sa krus. Kawawa naman si Judas. Oh, yung Gospel of Barnabas, paborito ng mga Muslim yun. Naalala ko pa dati, yung na-interview ni Corina Sanchez. Sabi niya, alam nyo ba na tinanggalan ni Emperador Constantine daw, ng Gospel of Barnabas, ang Biblia? Ha? Tinanggalan ng Gospel of Barnabas ang Biblia? Sigurado ba yung matandang yun? Matanda na kasi yun eh. Na tinanggalan ni Constantine ng Gospel of Barnabas ang Biblia? Hindi ba niya alam na hindi kailanman naging bahagi ng Biblia ang Gospel of Barnabas? Alam niyo kung bakit? Dahil ang Gospel of Barnabas is a 14th century 14th century forgery yun. Forgery. Sinabing forgery, gawa-gawa lang. O, pakita natin yung yung isa example, no? The Gospel of Barnabas is an apocryphal gospel. That is, it is a life of Jesus purportedly written by a first-hand observer that is at variance with the pictures presented in the Bible. However, it is unique among apocrypha in that it is a Muslim gospel. That is, it presents Jesus as a human prophet, not the Son of God, and as a forerunner of Muhammad. According to Western scholarship, it is a 14th century forgery, extant now only in Spanish and Italian manuscripts. But even among scholars, there is disagreement as to whether or not some of the material contained in the book is older. Ang Gospel of Barnabas is a 14th century forgery. Alam niyo forgery? Invento. Forgery. Yun ang Gnostic Gospel, bro. Kung saan nagtuturo ng kasinungalingan. Saan ko ba nakakita sa tayo natin sa chapter 42. Oh? Ito, chapter 42, ano sabi dito? Then the disciples wept after this discourse, and Jesus was weeping when they saw many who came to find him. For the chiefs of the priests took counsel among themselves to catch him in his talk. Wherefore they sent the Levites and some of the scribes to question him, saying, Who are you? Jesus confessed and said the truth. I am not the Messiah. Alain mo? Yan ang Yan ang Gnostic Gospel. Gnostic Gospel yan. Alain mo, sabihin ba naman ni Kristo, I am not the Messiah. Siya na nga yung Emmanuel eh. Tapos sasabihin niya, I am not the Messiah. O, tuloy. They said, art thou, o, at saka yung yung si Apostol Pedro, ikaw po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Tapos sabi niya, hindi ako Mesiyas. O ito,
They said, "Art thou Elijah or Jeremiah or any of the ancient prophets?" Jesus answered, "No." They said, then said they, "Who are you?" Say, "In order that we may give testimony to those who sent us." Then said Jesus, "I am a voice that cried through all Judea and cried, prepare ye the way of the messenger of the Lord, even as it is written in Isaiah." Siya daw si yung sumisigaw doon sa sa ilang si John the Baptist yun eh. But dito sa Gospel of Barnabas, si Jesus daw yung voice that cried through all Judea. Ayon daw sa aklat ni Isaias. Oh. Dami palpak tong eh. Gospel of Barnabas eh. Ito. Bro, ito bro. Yung Gospel of Thomas o Gospel of Philip. Wala sila, hindi sila kasali sa Bible, bro. Kasi Hindi. reason, bro. Hindi kasali yan. Malamang may nakitang mali dyan. Kaya hindi isinali yan. Di ba si Philip, bro, the 12 apostles, Jesus Isa Christ? yan. Isa yan si Philip. Meron nga the Gospel of Peter eh. Malay mo, the Gospel of Peter, hindi daw si Kristo ang pinako sa krus, kundi kamukha lang daw niya. Ginagamit ng mga Muslim. Nakakuha namang gusto vlogger ba nga kuha muna akong gi-confirm nga kani po bro ni kuan bro last na lang bro ani you know the bro si Marcion the father of Bible siya kuno father of the Bible Marcion Sino Marcion? Early Christian theologian. Sino Marcion? Na-mention magod sa iyahang kuan ba niya akong gi-note, gi-take note. Sa spelling sa Marcion, no spelling Mar? Mar C-I-O-N. Marcion. Usa ka Christian theologian bro, theologian. Okay, Marcion theologian. Ya, ang gapalayas kuno ani bro Romanong simbahan. Katawa po ning siya daw yung father of the Bible? Oh. Saan mo nabasa yan? The father of Bible, Gospel of Lucas, o sulat ni Pablo. Siya ko ni kuan. Pero akong gi-search sa kuan, di man makita. Kuan naglagyapon daw ini sa yahang ba. Pero usa siya ka theologian nga kuan ba sa early Christian theologian. Kaya tinawag siguro na na Gnostic yan eh. Kala mo pati alien ba naman tinuturo niya. Sabi dito, Marcion of Sinope was an early Christian theologian in early Christianity. Marcion preached that God had sent Jesus Christ, who was an entirely new alien God, distinct from the vengeful God Demiurge, who had created the world. Talagang bro, Gnostic, nakakatakot yung itsura ng Demiurge eh. Excommunicated siya sa simbahang Katoliko bro. Yan ang hindi ko alam pero wala akong background kung excommunicated ba siya. Basta yung Demiurge, mukha tong monster. Yung Demiurge. Na-topic ko na to minsan eh. Para siyang monster bro, yung Demiurge. Puro day binuang to sa iyahang sulod sa iyang vlog. Yes. Dagang kayong mga propaganda. Sige, salamat bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Ruel Sabanal.